Biglang nagising sa ibang panahon at laking pagtataka niya na muli siyang nabuhay sa katawan ng 17 taon gulang na nagngangalan Kim Go-hyuk. Pero kalaunan ay nakontento siya sa buhay na meron si Kim Go-hyuk na kahit bam ata at ham-ina ang kanyang katawan. Nanatili pa rin ang kaalaman at mga ulirat niya sa nakaraan buhay niya. Nagulat si Kim Jo-hyuk sa paglabas ng sistema na may matinding revelasyon na sa darating daw na 5 taon ay muling susulpot na parang kabute at maghahasik ng kasamaan ang Tower of Destruction. May lumabas pa na isang abiso na mabilis pumukaw sa atensyon ng ating bida. Sinasaad dito na kailangan niyang mabawi ang kanyang sandata at mga nawawalang memorya sa 3rd floor at 5th floor na tinatawag na silid pahingahan ng Constellation. Hindi naman maisip ni Kim Jo-hyuk kung paano niya mapapasok ang 2 kwarto dahil ni minsan ay hindi pa niya nasubukan maging akyat bahay. Hindi din niya mawari kung legit ba na mababawi niya lahat ng kanyang nawawalang memorya kung sakali ba na kanya itong mapupuntahan. Samantala, pinakita ang Valhalla para ipagyabang ang matatayog na gusali at ang nakakabighaning ganda nito. Napagdesisyonan ni Kim Jo-hyuk na ang tangi at mabilis na paraan para mabilis siyang makapasok sa Valhalla ay kailangan niyang makilahok sa gaganaping malupitang kompetisyon sa akademya ng Valhalla. Dito nga ay bumalik na ang eksena sa nalalapit na laban ng 2 kalahok. Malakas naman ang naging hiyawan ng mga manonood sa sobrang excited sa magaganap na laban. Napansin naman ni Tatang na mas marami ang nanonood ngayon. Iniisip din ni Tatang na inaabangan at inaasahan ng karamihan ang mga young generation ng 5 bigating pamilya. At ang isang bagong kalahok na nasa hindi kilalang pamilya na may taglay na pambihirang kakayahan na bigla na lang sumulpot sa kompetisyon. Pinakita si Kim Jo-hyuk at ang kanyang makakalaban na si Oh Si-hyuk 17 taong gulang, single at palaging nababasted. Siya din ang panganay na anak ni Oh Si-hyun. Kahit hindi siya bihasa sa pag-amit ng stratehiya at martial arts, meron naman siyang bukod-tanging abilidad na wala sa iba. Ito ay ang kanyang napakalakas na pangangatawan at ang kanyang mga suntok na pwede ihalin tulad sa isang maso na pipizat sa bungo ng kanyang masasapok sa ulo. Matitinding pagsasanay ang kanyang pinaggagagawa sa buhay na hindi masabayan ng mga nilalang na kasabayan niya sa pag-eensayo. Isa pa sa kanyang pinagmamalaki ay kaya niyang balutan ng pulang aura ang kanyang kamao na ipapalamon niya sa muka ng kanyang kalaban. Pagdilat ng makakatanggap ng kanyang malutong-lutong na suntok ay magkakaroon ng VIP pass kay San Pedro. Alam ni Oh Si-hyuk na hindi din ordinaryong nilalang ang kanyang kaharap dahil ito ang tumalo sa dalagitang itatago natin sa pangalan So-yun. Pero para kay Oh Si-hyuk, isa itong napakagandang oportunidad na maipamalas ang kanyang malahalimaw na lakas. At pag natalo niya si Kim Jo-hyuk ay paniguradong tataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Napansin naman ng ating bida ang maangas na itsura ni Oh Si-hyuk. Tinawag ni Oh Si-hyuk si Kim Jo-hyuk para sabihin na mabilis niya lang tatapusin ang laban. Natawa naman ang ating bida at nasambit na lang nito na sleep well at good night. Nagtaka naman si Oh Si-hyuk sa pinagsasabi ni Kim Jo-hyuk dahil ang kanyang iniisip ay hindi kayang sumabay ni Kim Go-hyuk sa malahalimaw niyang lakas. Di inaasahan ni Oh Si-hyuk na harap-harapan siyang kinikengkoy ng ating bida. Lumabas na nga ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Patuloy lang na inaasar ni Kim Jo-hyuk ang kanyang kalaban. Dahil sa sobrang inis ni Oh Si-hyuk sa pagmamaliit sa kanya ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at inilabas na niya agad ang kulay pulang aura niya. Agad-agad sumugod si Oh Si-hyuk para ipalasap sa kalaban niya ang nagwawalang kamao niya. Kumakaripas patungo ang kamao niya patungo sa bungo ni Kim Jo-hyuk, na nagpapahiwatig na gusto niyang matapos ang kanilang laban sa pinakamaikling oras. Iniisip naman ni Kim Jo-hyuk na kung sa palakasan ay malabo siyang matapatan ang lakas na tinataglay ni Oh Si-hyuk. Pero alam din ni Kim Jo-hyuk na di porket may malakas na katawan ay nangangahulugan na hindi na ito matatalo. Kung ang lakas ay walang katuwang na martial arts na magiging pundasyon nito ay mababaliwala lang ang lakas ng katawan na tinataglay ng isang nilalang. Matatanaw na naghahanda ng atake si Kim Jo-hyuk at hindi na din ito pinatagal ng ating bida. Dahil mabilis niya itong inatake sa dibdib at sa sobrang lakas ng kanyang pinakawalang atake ay mabilis naman nawala ng diwa si Oh Si-hyuk. Pahabol na sinabi ng ating bida na mahaba habang tulog ang mararanasan ng kanyang nakalaban. Agad naman siyang umalis matapos ang laban. Pinapakita dito ang mga taong nanonood sa Secret TV na sobrang nabilib sa pinakitang galaw ni Kim Jo-hyuk.
Mapapansin din ang isang matanda na malalim ang iniisip. Siya si Oh Chu-sin. Siya ang tumatayong pinuno ng pamilya Oh Sun at siya ang ama ni Oh Si-hyuk na tinalo ng ating bida. Sinasabi ng matanda na hindi ordinaryo ang bilis na pinakita ni Kim Jo-hyuk. Animoy nababasa niya ang magiging galaw ng kanyang kalaban kaya bago pa gumalaw ang kanyang kalaban ay may nakahanda na siyang counter at atake. Nasabi din ng matanda na sobrang halimaw ang abilidad ni Kim Jo-hyuk. Tingin niya din na sa dami ng nakapanood ng laban ay hindi lang siya ang nakapansin sa halimaw na abilidad na tinataglay ng binata. Nasabi din ng matanda na pipilitin niyang mapabilang sa kanyang pamilya si Kim Jo-hyuk. Dumating na nga ang huling laban. Nagsigawan naman ang mga manunood matapos nilang masilayan ang kagandahan ng makakalaban ni Kim Jo-hyuk. Nabwisit naman ang ating bida sa sobrang ingay ng mga tao sa loob ng stadium. Ang kanya naman makakalaban ay si Choi Aron, single at ubod ng ganda. Wala naglakas ng loob na ligawan siya dahil yung huling nanligaw sa kanya ay hindi na natagpo ang buhay. Lumabas na nga ang hudyat na pagsisimula ng laban. Si Choi Aron ay bihasa na sa paggamit ng espada. Sa murang edad na 17 ay mabilis nitong na-master ang pagwasiwas ng espada. Nagtataglay din ang dalaga ng malakas na aura at kabilang din si Aron sa malakas na pamilya ng Choi. Napansin naman ni Jo-hyuk na nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon ang dalagita bago ito magpakawala ng atake na ikinatuwa naman ng ating bida. Napagpasyahan ni Jo-hyuk na bigyan ng magandang distansya si Aron kaya minabuti na niyang lapitan ito para makapagbitaw na ito ng atake. Nabigla naman ang dalaga sa itsura ng ating bida na parang rapist. Habang palapit si Jo-hyuk inihanda na din ni Aron ang kanyang espada na binalutan ng kuryente na isa sa kanyang abilidad na tinatawag na Meralco. Nagulat naman ang mga manonood sa natuklasan nilang angking talento ng dalaga. Nang pumasok na ang talampakan ni Jo-hyuk sa distansyang saklaw ng kanyang magiging atake. Hindi na niya pinatagal pa at mabilis niya itong winasiwas sa katawan ni Jo-hyuk na makikita na para na itong naging manananggal. Nagtataka naman si Aron dahil biglang naglaho sa harapan niya si Jo-hyuk. Nasabi naman ni Jo-hyuk na sino ba ang hiniwa mo kanina? Yun ba ang multo ng yumaong manliligaw mo? Naramdaman naman agad ni Aron ang kakaibang presensya ni Jo-hyuk. At sa pinapakitang aura ng bida naghanda naman si Aron na sanggain ang bumubulusok na kamao ni Jo-hyuk patungo sa kanyang bituka. Hinarang ni Aron ang kanyang espada para mas alag ang atake ni Jo-hyuk. Napansin naman ni Jo-hyuk ang ginawa ng dalaga. Makikita din na kahit nasalag ni Aron ang atake ni Jo-hyuk. Napa-atres at sa sobrang bigat ng pinakawalang atake ng ating bida. Nagsanhi ito ng pangangatag ng kanyang katawan. Sinabi ni Jo-hyuk na ito naman ang subukan mong tikman. Makikita na dinikit ni Jo-hyuk ang kanyang kamao kung saan tumama ang huling suntok na kanyang pinakawalan kanina. At sambit ng binatilyo na handa ka na ba? Biglang lumabas ang atake ni Jo-hyuk at tumagas ang aura hanggang sa likod ni Aron na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Nasabi na lang ni Jo-hyuk na nasobrahan ata siya sa ginawa niyang atake. Pero sa isip niya malaki ang potensyal ng dalaga dahil sa kompetisyon na sinalihan niya si Aron lang ang bukod tanging nakasalag sa unang atake na binitawan niya. Agad na din umalis ang bida kasabay ng pag-announce sa kanyang pagkapanalo. Makikita na siya ang pinaka-nangunguna sa mga estudyanteng makakapasok sa Valhalla. Habang naglalakad, di niya inaasahan na bigla siyang dudumugan ng mga reporter at ibang grupo na inaalok siyang sumali sa kanilang grupo. Nainis naman si Jo-hyuk sa ginawang pag-abala sa kanya ng mga mahihinang nilalang. Paki-like ng ating video kung nagustuhan niyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.